everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Possible pumasok sa top 7 sila. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na makamamasam dyan na laging sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So ito lang makaraang araw ay merong naganap ang Miss Universe Philippines. Actually everyday Pero kasi dito nagkaroon nga ng announcement na top 5 dito sa kanilang event na ginanap nga dito sa Ever Balena. Yes! O sabi gano'n, ito na daw yung possible na maging top 5 dito sa Miss Universe Philippines. Do you agree? Ako parang feeling ko yes, pwedeng no. Pero sa nakikita ko, yung mga pumasok sa top 5 ay Cebu City, Cebu Province, syempre nandiyan dyan si Baguio, si Taguig at saka si La Union. Ay nakikita ko rin naman talaga na pwede naman talaga silang makarating sa dulo ng competition. Actually, kung magkakaroon ng top 5 ay sila na ang nakikita kong possible na maging top 5 talaga dito sa competition ng Miss Universe Philippines. Paano naman kasi napakalakas naman talaga nila. Ako para sa akin doon sa ipinapakita nilang performance ay nako, masasabi ko sobrang panalo ang galawan ng mga to. Talaga ang hirap talaga makalusot sa posisyon nila kasi nakita naman natin sa prelim pa lang nagbigay na talaga sila ng magandang performance. At hindi lang yon, hindi mo pwede underestimate yung kakayahan nila na makarating talaga hanggang sa dulo ng competition kasi malakas talaga sila in terms of communication skills. Alam mo, mapapalitan lang yan kung sakaling may isang kandidata na talagang kaya niyang ligwakin ang kandidatang tong front-runner pagdating sa com skills. Kaya doon, ayun, medyo liligwak talaga to. Pero hindi natin alam kung sino nga ba ang mahina talaga sa com skills pagdating sa limang to. Pero ako sa napapanood kong interview nila, ay nako, panalo ang mga sagutan ni La Union, ni Taguig at saka ni Nicole Borromeo, sama mo na si Baguio. Si April Smith sumusoso naman ang laban, pero kasi since na maganda nga ang performance na April Smith, kaya isa siya sa mga nasisiguro ko ay talagang pasok to sa top 5. Kahit pa sabihin nila na hindi naman ganun kakabog si April pagdating sa communication skills. Pero guys, don't forget, marunong si April sumagot pagdating sa mga tanungan. May opinion talaga siya sa mga bagay-bagay. Kaya parang feeling ko, sinamahan niya pa to ng magandang performance at magandang eksena talaga, ay pasok to sa banga. So malinaw sa akin sa April ay makakarating talaga sa dulo ng competition. Plus idagdag pa natin itong sila Union na talagang, Diyos ko naman, kahit naman sinasabi nila na hindi ganun kakabog yung performance nila Union, pero feeling ko naman tamang-tama lang naman yung binibigay niyang eksena. Tapos ayun na, kumbaga parang pagdating sa com skills, nakikita naman natin kung paano siya sumagot sa mga bagay-bagay. Kaya isa siya sa mga sigurado ko ako na ay nako, pasok to sa banga. Si Nicole Borromeo naman, in fairness kay Nicole, pagdating sa com skills wala tayong pag-uusapan. Pagdating sa performance niya, in fairness, for sure nagustuhan mo rin yung performance na ipinakita niya dito sa preliminary competition. At ayun, so parang feeling ko pasok din talaga siya sa banga sa top 5. And then si Taguig naman, Diyos ko, tatanungin mo pa ako regarding kay Taguig, talaga naman malakas din at Diyos ko, total package din naman yung pinapakita. Kaya isa din siya sa mga pasok sa top 5. And then, pagdating naman kay Baguio, in fairness, lumalaban talaga si Baguio ng bonggang-bongga at gusto ko din kung paano itong magbitaw ng mga opinion pagdating sa mga tanungan. Kaya, isa siya sa mga matuturing ko
pasok din sa mga. So, yon. So, silang lima talaga, walang tulak kabigin pagdating sa performance. Aminin natin na mahirap talaga silang malusutan. Kahit masabihin mo, ay may mga kandidata na magagaling din naman. So, depende na lang yan sa laro, sa lakas. Pero, sa ngayon, sila talaga yung nakikita ko na malakas at pwedeng tumungtong sa top 5 ng competition na to. And yung ngayon, sino daw ba ang possible na madagdag sa kanila? Ayun yung pag-usapan natin. Kung top 7 ang kukunin ha. I think Justin Pilisarta. Justin Pilisarta, in terms of communication skills, iba din kasi ang communication skills ni Justin Pilisarta. And then, pagdating sa rampahan ay talaga namang kumakabog. Kaya parang feeling ko, possible din si Justin Pilisarta na maipasok talaga ang sarili niya dito sa top 7. Ewan ko, basta nalalakasan din ako kay Justin Pilisarta. Isa siya sa mga possible na talagang pwedeng makatungtong. And then, next is Pampanga. Siyempre, hindi naman mawawala sa listahan ko si Pampanga. Marami nagsasabi na kasi Mama Sam ayaw kay Pampanga. Akala mo lang yun. So, yun. So, ako para sa akin, si Pampanga, malakas yung chance niya na makapasok sa top 7. Basta siguro, i-prepare niya lang talaga yung sarili niya ng bonggang-bongga. Sa marami nga nagsasabi na hindi naman nag-perform ng bonggang-bongga si doon sa Ever Belena ng kanyang pasarela. Parang yung napanood ko naman, okay naman si Pampanga at nakita naman natin na kumabog naman. Beauty, height, ay nako, winner naman talaga si Pampanga. And looking forward ako sa magiging ganap niya talaga dito sa finals night. So parang feeling ko magpapasabog yan ng bonggong-bongga. At isa siya sa mga nakikita ko na malakas na kandidata na pwede talagang makalusot sa top 7. So, ayun. So, si Pampanga ay possible talaga na matungtong niya ang top 7. Bibigyan ko pa kayo ng isang hit. Pwede din si Laguna. Sa totoo lang, si Laguna kasi in terms of beauty, talagang nandoon Tapos yung performance niya na ipinakita nitong during evening gown competition, ay nako, iba. Talagang winner siya para sa akin. So, isa din siya sa mga pwede talagang lumusot sa top 7. Kung halimbawa, si Manila hindi makalusot, pwedeng siya ang pumalit. Pero isi-secure ko na si Pampanga. Ewan ko. Pero kasi nakikita ko naman si Pampanga na talagang isa din sa mga pwede mo din talagang masabi na ay top 7 to. And then, sumunod ay sino pa ba? Si Cotabato, hindi ko pa sure kasi minsan maganda yung performance na ipinakita niya during but mas sigurado pa ako kay Sultan Kudarat. Si Sultan Kudarat kasi in terms of botohan talagang lumalaban. Tapos si Sultan Kudarat may beauty din talaga na nakita naman natin na nag-execute ng todo-todo. So, depende na lang yun kung makakasagot talaga siya ng bonggang-bongga sa Q&A niya pag sa next round. And then, let's see. Sultan Kudarat. Pwedeng si Sultan Kudarat. And then, wag nyo din tong kalimutan. Pwede din si Tarlac talaga. Sa totoo lang, yung beauty ni Tarlac, hindi mo pwedeng i-underestimate ng ganun-ganun lang. Kasi talagang iba din ang beauty na meron si Tarlac. At parang feeling ko si Tarlac, oh my gosh, nakakatakot dahil alam mo na magpe-penetrate ng bonggang-bongga. Kaya lang, ayun nga, in terms of communication skills, hindi pa ako kumbinsido talaga sa kanya ng wagas. Pero performance na ipinakita niya, kumbinsido ako. Ganda-ganda talaga si Tarlac. Kahit pa sabihin pa natin ako, hindi naman ganun kabongga yung kanyang gown. Pero, panalo din naman kasi talaga no? So, yon. So, ayan, ikino-consider ko siya na possible din talaga na maka-top 7. So, ngayon, sino ba talaga ang top 7 natin? Oh my gosh. Okay, so, syempre, ang number 7 spot ko, I think, ipapasok ko ang hirap. So, mahirap talaga, masikip talaga siya para sa top 7. But for now, in terms of performance, I think Laguna. Yes, kumbinsido ako kay Laguna na pasok talaga siya sa top 7. So, in terms of beauty,
communication skills, and performance na ipinapakita niya, I think yes. Pero hindi ko pa to pwede pa to mabago pag nalaman na natin yung sa final prediction. But for now, yes, pasok sa 7 ko si Laguna. Number 6 ko, I think it's Pampanga. Yes, Pampanga, why not? Kasi si Pampanga, may height, may beauty, and then performance, I think okay din naman. So, parang feeling ko isa si Pampanga sa mga pwedeng maging radar sa top 7 for now. And then, next is syempre, si Baguio. Si Baguio, hindi mawawala sa eksena natin si Baguio kasi alam naman natin talagang papasok talaga siya. And then next is, syempre, si April Smith. April Smith talaga, isa to sa mga gusto natin. Next is, eto nga, si Nicole Bermeo ng Cebu Province. Yes, eksakto talaga siya para sa dulo ng kompetisyon. And then of course, Taguig. Si Taguig kasi isa sa mga masasabi ko na performance level talagang kumakabog. And then, yes, of course, La Union. Si La Union pa rin ang nananatili sa top 1 list ko para sa maging Miss Universe Philippines. Kasi alam naman natin na talagang iba rin yung ino-offer na beauty, iba yung ino-offer na galing. Para sa akin, she's a total package at siya talaga yung pwede mo talagang ipadala sa Puerto Rico na para mag-compete ng Miss Universe Philippines. So, ako para sa akin talaga, siya na talaga yung perfect candidates na para ilaban mo sa Miss Universe Philippines for now. But depende nga yan sa mga magiging performance nila sa finals. So, pwede talagang mabago ang lahat. But, depende yan sa sitwasyon at kung paano nila ilalaban ang competition na to. So, yan! So, kaya excited ako. Ikaw ba, excited ka ba para sa kanila? So, let's see. So, kayo guys, ang tatanungin ko, sino ang top 7 mo for now? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. Syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow or nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updates. And syempre, sa aking mga chika, sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.